Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ng Sabado, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Juan 15, 1-8. Juan, Kapitulo 15, talatang 1-8. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbumunga bilang aking mga alagad. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat Panginoon sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Ika nga, every gising is a blessing. Kaya Lord, kami nagpapasalamat Panginoon sa kabutihan na ipinagkaloob mo sa amin, sa pag-iingat mo, sa aming pagtulog. Panginoon, salamat. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman, may sakit. Panginoon, patuloy mo silang abutin at pagalingin. At upang ito'y sila'y manumbalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, ang mga drivers, ang mga motorcycle riders, Lord. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Bagkus gamitin mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita upang ang bawat isa, Panginoon, ay maliligtas. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay. Nagbibigay ka sa amin ng mga pagpapala na ayon sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, sa umagang ito, dalangin ko, O Diyos, ang aming mga defense sa aming mga thesis. Ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay ng karunungan sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa aming mga puso upang aming masagot ang lahat ng mga katanungan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang Diyos na siyang naglikha sa amin. At ikaw din ang Diyos na nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, O Diyos, ay mapawalang sala sa iyong harapan. Maraming salamat
sa buhay mo na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Patuloy ka rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mangingisda, na patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan. Naway marami silang na mahuhuling mga isda upang ito'y maitustos sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak na nag-aaral, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan naming mga magsasaka, nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka upang marami pong mga tanim ang kanilang maisaka tulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Ilayo mo sila, Panginoon, sa kapahamakan, bagkus gamitin mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita upang ang maraming mga magsasaka din ay maliligtas, Panginoon. Panginoon, marami pong kaming idinadalapit sa inyo tulad ng aming mga kaibigan na mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila ingatan mo doon, Panginoon. Malayo sila sa kanilang mga pamilya, pero Lord, ikaw ang nagpapalapit dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kaya tulungan mo ang aming mga kaibigan, o Diyos, na napalayo sa kanilang mga mahal sa buhay dahil lang upang may mga maitustos sila sa kanilang pamilya, lalong-lalo na ang mga nag-aaral nila, Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay at kalakasan na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa umagang ito, Panginoon, upang sila, o Diyos, ay makarinig at maligtas sila sa anumang kapahamakan sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, at ang lahat ng ito ay aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Kung araw-araw ay uugaliin nating magbilang ng grasya at ng mga magagandang pangyayari kaysa sa mga hindi magaganda, ay tiyak mapupuspos ang ating puso ng lubos na kaligayahan at pagpapasalamat sa Panginoon. Ang ubas ay isang simbolo ng kasaganaan ng buhay. Tayong lahat ay bahagi ng banal na katawan ni Jesus noong sinabi niyang siya ang puno at tayo ang mga sanga. Madalas ay hindi natin nakikita kung paanong ang mga biyaya natin sa buhay ay mula mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng ating natatanggap, mga mahal sa buhay, ang ating mismong pagkatao, mga abilidad, mga angking lakas, talino, at galing ay mula sa Panginoong Hesus. Kaya naman ay nararapat, mga kaibigan, na tayo ay manatili sa Kanya. Paano ito mangyayari? Alagaan natin ang ating kanya-kanyang pananampalataya, mga kaibigan. Dahil mayroon tayong responsibilidad na palaguin ito tulad ng pagpapalago sa atin ng Diyos. Ang mga biyaya o bunga na mayroon tayo ay hindi lamang para sa atin o para sarilinin. Ito ay mawawala rin kinalaunan. Lahat ito ay ibinigay ng Diyos upang hayagang ibahagi sa iba. Unang-una, mga kaibigan, sa responsibilidad sa pamilya, di ba? Yung responsibilidad natin sa pamilya, yun ang pinakauna, mga kaibigan. Ang pagiging isang responsableng ama at ina na tila ordinaryo ng gawin para sa karamihan, ngunit
ang pananatiling responsibly dito ay napakahirap pa rin gampanan. Wala itong tinatawag na day off, mga kaibigan, di ba? Walang tinatawag na day off. Ang responsable sa pamilya o responsible sa pamilya ay walang day off. Every day yan. Walang pahinga. Tinatrabaho ito at ipinapakita ang pag-ibig ng mga magulang sa mga anak sa pamagitan ng pagsasakripisyo para maitaguyod ang pamilya. Naghihirap sa ibang bansa. Malayo sa kanilang mga mahal sa buhay para lang sa pamilya upang mayroong maipagtustos ang mga anak sa matrikula, mga pangunahing pangangailangan. Hindi makapagsasabi ang sanggol mula sa una pa lamang na isilang siya na kayas niya ang kanyang sarili. Ngunit lahat ng sanggol mula sa pagkapanganak ay walang kayang gawing mag-isa. Lahat ay kailangang idulot sa kanya. Ganito rin tayo sa ating Ama sa Langit, mga kaibigan. Habang nandito sa lupa, ay wala tayong kayang gawing mag-isa. Ang isipin na magiging matagumpay tayo sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan nang tayo lang ay isang ilusyon. Lahat ito ay dulot ng Diyos. Kaya naman, lagi niya tayong inimbitahan na unahin siya at siya ang magdudulot sa atin ng lahat ng ating kailangan. Nakakalungkot lamang na baliktad na ang nangyayari sa kasalukuyan. Ibang bagay muna, no? Trabaho muna bago ang Diyos. Pera muna bago ang Diyos. Nakalimutan na natin kung sino ang puno ng buhay na ito, na ang Diyos, no? Kalimutan natin. Nagtatrabaho tayo kahit linggo, walang pahinga, no? Dahil kailangan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad at gawain. Sana bukas, mga kaibigan, pagbalik natin sa kanya-kanyang ordinaryong gawain, ay isama natin ang Panginoon oras-oras. Sa gitna ng ating araw hanggang gabi, ay manalangin tayo sa Kanya at ialay natin sa Kanya ang bawat gawain natin dahil marapat lamang na siya ay mabigyan ng karapat-dapat na pagpuri at pagpasasalamat. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, turuan mo kaming manatili sa iyo. Hindi namin kayang ang lahat ng aming kahinaan. Ngunit naniniwala kami na kami sasagipin ng iyong pagmamahal at lakas. Gabayan mo po sana kami, pati ang aming buong pamilya sa lahat ng oras. Panginoong Diyos, dalangin ko po na pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Ingatan mo sila, gabayan, patnubayan, kasama ng kanilang buong sambahayan. Manguna ka sa kanila, O Diyos, upang hindi sila mapahamak sa mga tukso, sa mga pagsubok, dahil ikaw, O Diyos, ang nasa kanilang mga puso. Maraming salamat po. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.